Magandang gabi po mga minamahal na kababayan at mga kabaka, ang ating mga ka-TikTok at ka-Facebook. Andito na naman po ang inyong kaibigan, kabaka, ang inyong lambing sa Senado, Attorney Raul Lambino, number 34 sa balota. Huwag niyo pong kalilimutan ang ating number 34. Gusto ko pong magpasalamat sa lahat po ng nakapanood ng ating video na Team Suka. Nako, ang dami. Mahigit ng 450,000 ang naka-view ng ating pinalabas na video na Team Suka. Na tayo ay totoong nautusang bumili ng suka at siniguro nating suka ang ating binili, hindi droga. Maraming salamat po sa patuloy po niyong pagsubaybay po sa ating mga ginagawa. At kanina nga po ay nagkaroon tayo ng pagdinig ng mga usapin patungkol po sa issue ng Philippine-China relations. Kasi nga po, itong 2025 ay magse-celebrate ang Pilipinas ng 50th anniversary, golden anniversary ng ating mapayapang ugnayan sa People's Republic of China at ang Pilipinas. Sabi ko nga po, meron tayong konting problema tungkol po dyan sa West Philippine Sea, pero hindi po yun yung overall definition ng ating relasyon sa China. At kailangan pong mag-usap-usap yung mga pinuno natin sa Department of Foreign Affairs, sa Executive Department at sa mga counterpart nila sa China para hindi po lumala yung sitwasyon diyan. Uulitin ko po, hindi po natin pwedeng ipamigay o ibigay ang ating karapatan dyan sa West Philippine Sea. Atin po yung exclusive economic zone na yan within our 200 nautical miles. Atin po yung mga Scarborough Shoal dyan, yung kahit tinatawag natin Panatag Shoal, Ayungin Shoal, at iba pang mga features dyan sa West Philippine Sea. Pero kailangan pong mapayapang pakipag-usap, hindi po natin pwedeng daanin po yan sa init ng ulo o persa. O shoutout muna natin yung mahigit 200 viewers kaagad ang nakaregister sa atin sa TikTok at ganun din po dito sa Facebook. Halos 100 na rin po yung ating mga nanonood po ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko na po mabasa ang inyong mga pangalan sa bilis po at dami po ng mga nanonood po sa atin. Ang pag-uusapan natin pa rin ay ang mainit na issue ng impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. Kasi po, marami ng mga naglalabasang mga opinion ng iba't ibang mga abogado na sila naman ay identified na makakaliwa o kaya sila ay dilawan o kaya pinklawan, ay sila ngayon ang maiingay at nagsasabi na kailangan na magkaroon na ng impeachment, mag-resume na yung Senado bilang impeachment court at napakinggan pa natin, nabasa na din natin na talaga pong sinisisi na nila si Senate President Escudero kung bakit hindi niya pinapatawag yung Senado para sa special session at para pag-usapan yung impeachment kaagad ni VP Inday Sara. Pati nga itong si Senator Coco Pimentel na minority leader ng Senado ay masyadong malakas yung boses niya ngayon. Sumulat pa siya kay Senate President Escudero at nagpa-press con pa siya na magpapatawag ang Senado ng caucus at pag-usapan na yung impeachment at sinasabi niya na i-cancel muna yung kampanya ng mga nakaupong senador at pag-usapan muna yung impeachment. Bakit nila minamadali yung impeachment na yan? Anong dahilan? At bakit naman si Senator Coco Pimentel na magtatapos na yung kanyang termino sa June 30 ay atat na maupong impeachment judge? Dahil basta sama ng loob niya kay Pangulong Duterte at kay VP Inday Sara nung mga nakaraan. At alam po niya si Senator Coco Pimentel, kaibigan po natin yan, dating presidente ng PDP Laban. Pero umalis na siya sa PDP Laban nung siya ay nag-file ng kanyang Certificate of Candidacy bilang kandidatong congressman dyan sa Marikina, ginamit po niya ay Nationalista Party. Automatic yan na siya ay hindi na kailangan naming tanggalin dahil siya na mismo ang umalis Kumuha na siya ng kanyang bagong partidong Nationalista Party. So, hindi na niya dapat gamitin pa yung PDP Laban. Doon sa kanyang sulat kay Senate President Escudero, nakalagay doon yung kanyang sa stationery niya
na Partido Demokratikong Pilipino lakas ng PDP laban, na hindi naman na niya dapat gamitin yun kasi nung mag-file siya ng kanyang Certificate of Candidacy noong October, automatic na hindi na siya member ng PDP laban. Hindi nga namin na nga siya in-expel, hindi na nga namin siya tinanggal eh. Siya na mismo ang umalis sa PDP laban. Tapos ngayon, susulat siya sa Senate President at gagamitin niya yung kanyang stationery na siya ay ano pa rin ng PDP laban. Eh, ang ibig pong sabihin nun, sa kanyang ginawa ay pinapalabas niya na ang PDP laban ay sumusuporta sa impeachment ni BP Sara. Sabihin ko na po sa inyo, mga kabaka, mga kasama dito sa tropang Team Suka, hindi po tayo pabor sa impeachment ni BP Sara. Hindi tayo pabor sa anumang impeachment na mangyayari ngayong mga panahon kahit na sinong opisyal yan. Kasi po, ang impeachment ay divisive. Ibig sabihin yun ay magkakahati-hati ang sambayan ng Pilipino. At pagtuunan pansin natin itong mataas na bilihin ng mga kinakain natin at ginagamit natin, bigas at iba pang mga pagkain, wala na pong pambili ang sambayan ng Pilipino, tapos aasikasuhin pa natin yung impeachment na yan sa mga panahon na ito. Eh, kampanya ng politika, kaya nga umiikot na yung mga ibang mga kandidato, tapos sasabihin ni Senator Coco Pimentel, kansilahin mo na raw yung kampanya at mag-impeach pa tayo kay BP Inday Sara. Anong klase yun na pag-iisip? Tapos sabihin pa niya sa amin, siraulo daw kami sa PDP ng grupo. Hindi naman daw namin siya in-expel sa PDP. Bakit ngayon daw ay magrereklamo kami doon sa kanyang ginawang sulat na ginamit niya yung stationery niya nakalagay doon ang PDP laban. Eh di siyempre natural mag-react po kami dahil umalis na nga siya sa PDP laban at ginamit na niya yung Nacionalista Party. Bakit pa niya gagamitin yung partidong PDP laban? Eh hindi na nga siya membro ng PDP laban. Maliwanag po yan, hindi na namin kailangan umakto pa na siya ay tanggalin ng membro ng PDP. Ang gagawin na lamang po namin sa PDP laban ay burahin na lamang po namin yung kanyang pangalan sa listahan ng mga membro. No? Hindi na namin na kailangan pang magkaroon ng expulsion laban sa kanya. Kasi siya na mismo ang umalis. Eh, sino pang i-expel mo kung umalis na nga siya? Pero ang ating mga kababayan, dami na, mahigit 200, 300 nandito sa TikTok na nanonood po sa atin. Maraming salamat po sa inyo. At dito naman po sa Facebook, lalong dumami. Halos 100 na yung mga naka-live at nagla-likes, nagre-react, nagko-comment. Maraming salamat po sa inyong mga komento. Pasensya na po kayo at hindi ko po mabasa na po yung inyong mga komento. At ito naman po mga ibang abogado na identified din po na sila ay nasa Dilawan o kaya Pinklawan o kaya nasa grupo ng mga terorista, ay maingay na maingay po sila. Siyempre, yung mga ibang grupo naman dyan na nandiyan po sa grupo ng mga kongresista, ang iingay din. At pinagpipilitan na yung kanilang interpretation ng salitang shall forthwith, immediately daw at kaagad-agad, mag-resume na yung impeachment ng Senado. Eh, yung shall forthwith, hindi naman ang ibig sabihin literally ay immediately. Ibig sabihin niyan, there is a reasonable delay. Or kasi nagkaroon na nga ng legislative calendar yung Senado bago pa naisampa yung mga impeachment, pinagbutuhan na yan ng dalawang Kamara, Representante at Kamara ng Senado na ito yung kanilang legislative calendar sa 19th Congress. Lalo on the 3rd regular session, kasi 3rd regular session na ito ng 19th Congress, patapos na sila sa June 30. Tapos, isinampan ng Kamara yung impeachment, ni-refer nila doon sa Senado noong February 5, last day of session ng Kongreso. At nag-adjourn na nga for a recess hanggang June 2. Bakit nila ipagpipilitan kung anong opinion yung mga pinapalabas nila na pwede namang magpatawag ng Senate President na ganito, kasi separate yung impeachment court sa legislative function ng Senado. Tama yun. Impeachment is a non-legislative function of the Senate. But the impeachment court cannot be created unless the Senate as a legislative body is in session. Mag-session muna yung Senado.
bilang isang legislative body, tapos doon sa agenda ay sa kanila itatayo yung impeachment court at i-approve nila yung kanilang impeachment rules. Yan ang procedure. Kung hindi po nagse-session ang Senado at ang Kongreso, ay wala pong pwedeng mag-create ng impeachment court kasi ang mag-create ng impeachment court ay yung Senado mismo. I-transform nila yung kanilang mga sarili itong mga senador from being legislator to become what? Magiging sila senator judges ng impeachment court. At yung impeachment court ay iba doon sa Senado. So ngayon, dahil naka-recess, paano tatawagin yung special session? Maliwanag yan sa provision po ng ating saligang batas. Nasa Article 6, Section 15 yan, na ang pwede lang tumawag ng special session ay ang Pangulo ng Pilipinas para pag-usapan kung ano ang kanyang legislative agenda. Maging yan pong legislative agenda na yan ay national bill of great significance or even ordinary local bill. Pwede siyang magpatawag ng special session. Nasa presidente na po yan. Kung ano yung kanyang legislative agenda, dahilan ng pagpapatawag niya ng special session. Pero hanggat hindi nagpapatawag ang presidente ng Pilipinas at ilatag niya yung kanyang legislative agenda, walang magagawa si Senate President Escudero kung hindi hintayin yung June 2 at doon ay mag-resume ang Kongreso para sa naiiwang bahagi ng 3rd regular session ng 19th Congress. Doon lamang magkakaroon ng creation of an impeachment court. At sa kasalukuyan, may mga nakabingbing mga kaso na po sa Supreme Court. 2 na po yung nakabinbin na kaso sa Supreme Court kung hindi ako nagkakamali. Patungkol po dyan sa issue ng impeachment na yan. Tapusin muna natin kung anong sasabihin ng Supreme Court dito sa mga petisyon na sinampa ng magkakabilang panig dyan. At doon natin malalaman kung yung impeachment case na isinampa ng House of Representatives at nandoon na sa Senado ay constitutional. Ibig sabihin yan, it is not against the Constitution. It is not unconstitutional. Kung paano kung sabihin ng Senado na yung 4th impeachment case na siyang nilagdaan na mahigit 215 na congressmen, may mga humabol pa na pumirma, ay kung tama po yung kanilang ginawa or hindi. Kasi maraming nagsasabi na 4 na impeachment, may nauna ng impeachment dyan, ni-refer din yan ng in-endorse yan ng isang congressman o 2 o 3 congressman, tapos meron na nagsampa, nagsampa, tapos ito ngayon pang-4 na impeachment, iyon po ngayon yung trinansmit ng House of Representatives sa Senado. Tama po ba yun? O kaya mali? Dahil meron na naunang 3. Meron kasi nakalagay sa ating saligang batas doon sa provision po ng Article 11 na pinagbabawal ang paghahain ng anumang impeachment laban sa parehong opisyal sa loob po ng 1 taon. Meron nang nauna, 2, 3, tapos yung pang-4. Ang issue dyan, nagkaroon na ba ng initiation of impeachment? Nung ang unang impeachment ay nasampa sa House of Representatives, sa Secretary General's Office, at merong endorsement ng congressman. At yun ay pinatulog sa opisina ng Secretary General. Tapos may pangalawang impeachment ulit. Ganun na naman, merong nag-endorse na naman mga congressmen. Pero hindi pa yan naman binitawan ng Secretary General. Tapos may pangatlo, ganun na naman. Pero yung pang-4 na impeachment, yan ngayon ang pinirmahan ng mahigit 200 congressmen at yun po yung transmit sa Senado. So, alin ang dapat sundan sana ng impeachment court? Siyempre, yung kanilang tinanggap na transmitted impeachment. Pero tama ba yun? Is it legal? Is it not unconstitutional? Ayan ngayon ang nakabinbin na usapin sa Supreme Court. At ayaw nating pangunahan ang Supreme Court tungkol po dyan sa bagay na yan.